Oh, nandyan pala kayo. Hindi ko napansin na naka-on na pala ang camera. Pero, mabuti na rin at nandito kayo. Dahil nais ko sana ipakilala ang aking pamilya tsaka ni Nuno. Tara, samahan niyo ako. Sisimulan ko sa aking angkan sa panig ng aking ama. Ang aking lolo sa tuhod ay si Domingo Lamco, isang Chino na mula sa Fukien City ng Changchao. Isang imigrante na dumating sa Pilipinas at kalaunan ay napag-Kristiyano. Pinakasalan niya si Ines de la Rosa, isang mayamang Kristiyanang babae mula sa Maynila. Nagamerkado ang apelyido nila noong 731, na ibig sabihin na ipalengke, dahil sila ay kilala sa pagiging mangangalakal. Para akong pinasa ng mga ninuno ko sa market ng buhay, di ba? Ngayon, si Francisco Mercado, ang anak nila Domingo at Ines, ay nanirahan sa binyan at pinakasalan si Cirilo Bernacha, isang mistisang Chinong-Pilipino. Nahalal din siya bilang gobernadorcillo ng bayan, at ang kanilang anak na si Juan Mercado, ang aking lolo, ay sumusunod sa kanyang yapak. Kaya malamang, nasa dugo ko na rin pala ang pagiging leader. Kaya naman siguro ganito ako, mahilig sa responsibilidad. Si Juan Mercado ay pinakasalan si Cirilo Alejandro, isa ring mistisang Chino-Pilipino. At tulad ng kanyang ama, siya rin ay naging gobernadorcillo ng Binyang Laguna. Nagkaroon sila ng 13 anak at ang bunso nila ay walang iba kundi ang aking ama, si Francisco Mercado. Ang aking ama, si Francisco Mercado, ay isang tahimik ngunit matapang na lalaki. Ipinamalas niya ang kahalagahan ng edukasyon at sipag, kaya't hindi ako magtataka kung bakit malaki ang naging impluwensya niya sa aking buhay. Talagang may malalim na ugat ng pagiging makabayan ko, di ba? Ngayon, kilalanin natin ang aking ina. Ang aking mahal na ina na si Teodora Alonso Rialonda. Napakatalino at mapagmahal na ina, ngunit hindi lahat ay alam na ang kanyang pamilya ay galing din sa maharlikang lahi. Wow, royalty ang lahi, di ba? Pero sa pagiging practical ni Inang, hindi mo makikita sa kanya ang kayabangan. Simple, pero matalino at matapang. Ang angkan ng aking ina ay sinasabing nagmula kay Lakandula, ang huling katutubong hari ng Tondo. Ang kanyang lolo sa tuhod, si Eugenio Ursua, ay may dugong Hapon. Ikinasal siya kay Benigna, isang Pilipina, at nagkaroon sila ng anak na si Regina. Siya namang nagpakasal sa isang Filipino-Chinese na abogado na mula sa Pangasinan, si Manuel de Quintos. Isa sa mga anak ni Regina at Manuel ay si Brigida, na pinakasalan si Lorenzo Alberto Alonzo, isang mistisong Espanyol-Pilipino na mula sa Binyan. Ang aking ama, si Francisco Mercado, at ang aking ina na si Teodora Alonso Rialonda. Sila ang mga haligi ng aking buhay. Ipinakita nila sa akin ang kahalagahan ng sipag, talino at pakikipaglaban para sa tama. Sa kanila ko natutunan ang pagmamahal sa ating bayan at sa ating kapwa. Oh, nandyan pa pala kayo. Sige na nga. Pakilala ko sa inyo ang aking mga kapatid. Kaya simulan na natin ngayon dahil napakarami namin. Unahin natin ang panganay, si Saturnina Rizal, o mas kilala sa amin bilang Neneng. Si Ate Neneng, napaka-responsable at mapagmahal. Siya ang tumayong ikalawang ina namin noon, lalo na nung maliliit pa kami. Ngayon, ang aking kuya Pasiano Rizal. Kung may tagapayo ako sa buhay, siya yon. Ito naman si Narcisa, o tinatawag naming Sisa. Si Ate Sisa ang madalas mag-alaga sa amin tuwing wala si Ate Neneng. Ito naman si Olympia, o Sipia. Siya ang masayahin naming kapatid, laging nakangiti. Narito naman si Lucia, na pinakasalan si Mariano Herbosa ng Kalamba. Ito si Maria, o si Biang. Tahimik lang si Ate Biang, pero malakas ang loob. Ngayon, ito ang aking bunso na si Concepcion, o Concha. Siya ang unang lungkot ko sa buhay. Namatay siya sa murang edad na 3. Ito naman si Josefa, o si Panggoy. Nanatili siyang dalaga at namatay sa edad na 80. Siya'y tahimik pero matalino at matatag. At narito si Trinidad, o si Tirining. Alam niyo ba, siya ay isang kilalang feminist noong panahon niya. Ang aming bunso, si Soledad, o si Chuleng. Siya ang pinakamatalino sa aming magkakapatid pagdating sa edukasyon. Isang guro at talagang magaling.
Ngayon, tapos ko na silang ipakilala. Pero syempre, hindi pwedeng makalimutan nyo ang pinyong lingkod, si Jose Rizal o si Pepe. Ako ang pangpito sa aming magkakapatid. Nakilala ko sa aking mga akda at aking mga laban para sa kalayaan ng ating bayan. Napakakulay ng aking pamilya, di ba? Sila nagbigay sa akin ng tapang, talino, at malasakit sa bayan. Siguro nakilala niyo na sila ngayon. Okay mga besh, tapos na tayo. Don't forget to like and subscribe. Rizal is signing off. Peace out.